napapaisip ako minsan kung ano ang itsura ng Diyos. Nakaranas na ba kayo, no? Isang araw iniisip nyo, ano ba ang itsura ng Diyos? Ako, maraming beses napapaisip ng gano'n. Ano kaya ang itsura ng ating Diyos? Sa Bible, sinasabi sa atin that God is not human. Kaya't gumagamit mga human terms upang i-describe ang Diyos. Alam natin, tawag yan ay anthropomorphic expression. Kasi ang Diyos ay Espiritu. Sabi ng John 4:24. At sabi sa Lucas 24:39, ang Espiritu ay walang bahagi na katawan, ay walang dugo. At dahil dyan, pag nababasa natin sa Bible na ang Diyos ay may mata, ang Diyos ay may bibig, ang Diyos ay may paa, may kamay o may bisig at marami pa. Hindi po natin dapat tanggapin yun na literal na gano'n at katulad ng sa atin. Ang tawag doon ay anthropomorphic characterizations. Yung mga human qualities for us to know better God. Para malaman natin ng higit kahit paano ang Diyos. It is important din na yung mga characteristic na ito ay alamin natin bakit ganun, bakit sinasabi yung mga parte niyan na paglarawan si Diyos. Ano ang gustong ituro sa atin patungkol sa Diyos? At siyempre, walang duda na ang Espiritu Santo na gumabay sa mga writers sa Bible ay pinayagang gamitin ng mga human parts na ito dahil meron silang sensible reasons. We must magano'n tayo ng sensible realization na meron silang leksyon at dapat nating matutunan. Merong aral na tinuturo ang Biblia. Kaya ngayong gabi ito, bibigyan basin po natin ang paksa tungkol sa the eyes of God. The eyes of God. Ayon sa ating teksto, the eyes of Him. Napansin ba yun? Amen. Him refers to God. So katulad pa rin ng dati, ang ating kinukuha ang pamagat, nandun na rin sa verse. Bagamat direktan natin, instead of the eyes of Him, the eyes of God. Yeah. No? Kanina, habang kami papunta sa paliparan, maraming salamat sa inyong panalangin. So sabi ko kasi, malabo tingin ko, malabo paningin ko, sabi ko. At bago pa yan, nung magpunta kami kay Pastor Ricky, sabi ni Jojo, Pastor Jo, may shortcut na yung sa Villar City. Punta yan sa MCX. Sabi ko, doon tayo dumaan. Parang pagpasok namin, sarado pa. Kaya bumalik kami, sa Daang Hari, at mula rin sa SM Ulino, ay diretso na kami sa paliparan. Awa naman ng Diyos, nakaraw sa preaching, sa inyong panalangin, at magandang gawain dun sa paliparan. Pauwi na kami, dun na kami dumaan sa papunta sa Villar City, papunta ng Daang Hari. Nalito pa nga ako may Daang Hari, may Daang Reyna. Pinili ko Daang Hari at tama naman. Medyo mahaba, pero walang traffic. Alam niyo naman yan, ang traffic At dire-diretso lang. Ang bilis. Isa pa, siguro sa pag-preach, napagod at nakakain na, malinaw na yung mata ko. Hindi ka tulad nung umaga talagang malabo. No? Ganun tayo No? Ewan ko sa inyo, pag pagod, di ba? Kung lalo na, kung may problem pa sa sugar, pag bumaksak ang sugar mo, kausap ko si Pastor Philip, sabi ko, nagpagawa ko ng isang salamin kasi kay Jeje,
awa ng Diyos, every year, pwede akong mag-one salmen. Pero, yung sa naman na pinagawa ko, parang nahihilo ako. Baka nagkataon na nang nagpasukat ako, mababa yung aking, di ba yung aking vision dahil nga sa sugar. Kaya sabi niya, hindi, bigyan talagang time, sabi niya. Kaya nga, 3 sa limen ko eh. May time na isa gagamitin ko, isa gagamitin ko. Aba, ganun pala. So, kulang pa ako ng isa, Je. Natulong sa kanya. But the point is, tayo, ang ating paningin lumalabo. Hello? Dati nga, yan pinag-yayabang ko eh. Kaya pang bumasa na hindi nakasalamin. Di ba? Napansin nyo naman eh. Pero ngayon, hindi na. Pero ang Diyos, kailanman, ay hindi lumalabo ang kanyang paningin. God's vision is clear. And everything and everyone is open before Him. Ay ang sarapan ng Diyos ang bawat isa. Kahit nasaan tayo at anuman ang ating ginagawa, wala mang sa ating nakakitang ibang tao, pero alam ng Diyos kung anong ginagawa natin. Alam ng Diyos ang laman ng ating puso. Kaya the Bible tells us that the Lord does see all and know all. Nakita ng Diyos ang lahat at alam ng Diyos ang lahat. And the scripture speaks of God as having eyes, na ito nga yung ating pag-aaralan ngayong gabing ito. At sabi ng Bible, dito sa ating teksto, Hebrews 4:13, na ang Diyos ay mayroong penetrating eyes. God has a penetrating eyes, no? God has penetrating eyes. Ano yung penetrating? Naglalagos. Naglalagos na paningin. Nasaan man tayo nandoon, gabi man o araw, no, isa pa yan paggabi, medyo mabagal ang pagdadrive ko, malabo na eh. Lalo na pag umuulan. Ang guide ko lang yung guwit. May parte sa expressway, wala ng guwit. Kaya ingat na ingat ako. Dahil nga yung mata natin, matanda na. Ay malabo na. Pero sa Diyos, gabi man o araw, may ulan man o wala, we cannot escape the eyes of God. Amen. Di natin siya pwedeng pagtaguan, di natin siya pwedeng iwasan. Alam niyo ba yung Greek word ng God na theos? No? Diyan galing ang Greek word root na teistai. Teistai, na ang ibig sabihin ay to see. To see. Upang makita. To see. Diyan galing yung word na theos. Teistai. In fact, ang pinakapangalan ng Diyos ay ginawa sa Greek language na ang ibig sabihin is the one who sees. Theos means the one who sees. So ang Diyos is the one who sees all and knows all. Amen. Ang Diyos na nakikita ng lahat at alam ang lahat. Hello? Amen. Tingnan niyo po sa Zechariah chapter 4, verse 10. Bukas ang Bible. Pansinin natin yung sinasabi niya. Zechariah chapter 4, verse number 10. At sabi, for who hath despised the day of small things? For they shall rejoice, and shall see the plummet in the hand of Zerubbabel with those 7. They are the eyes of the Lord, which run to and fro through the whole earth. 7 means perfection, and they are the eyes of the Lord, which run through and fro, through the whole earth. Sa Job 34, verse 21. And I encourage you to mark
all these verses down sa Bible nyo. Magagandang talata ito. Job 34, verse 21. Consider, for his eyes, God's eyes, sabi yan, are upon the ways of man, and he seeth all his goings. Alam ng Diyos kung ano yung mga ginagawa natin. Hindi lang paglinggo, hindi lang pag nasa bahay, nasa church, kahit sa trabaho, ang hindi ka nakikita ng iyong pamilya, sa eskwelahan, ang hindi ka nakikita ng nanay at tatay mo, pero alam ng Diyos ang ginagawa natin. Proverbs 5:21. Proverbs 5:21. Ano sabi? For the ways of man are before the eyes of the Lord, and He pondereth all His goings. So talagang alam ng Diyos saan man tayo magpunta at ano man ang ating gawin. Ang ating ways are before the eyes of the Lord. Hello? Amen. Sa ating teksto, binabanggit na yung all-seeing nature ng ating Diyos na malinaw. Malinaw. Yung word na open unto the eyes of Him. Ang ibig sabihin yan is to lay bare. To lay bare. Kaya sa Tagalog Bible, ganito po ang salin ng Hebrews 4:13. At walang anumang bilalang na hindi nahayag sa kanyang paningin. Ngunit ang lahat ng mga bagay ay hubad at hayag sa harapan ng mga mata yaong ating pagsusulitan. Hubad at hayag sa harapan ng Diyos ang bawat isa. Ibig sabihin, this fact ought to be sobering to us. No? And must help us to know that God can see into that secret chambers of our hearts. Warning! Warning sa atin. Nakita ng Diyos ang laman ng ating puso. Walang lihim sa Diyos. Di natin pwedeng paglihiman ang Diyos. Amen. Sa Proverbs chapter 15 and verse number 3, mababasa natin, the eyes of the Lord are in every place, beholding the evil and the good. No? Nanood ako ng yung pelikula. Hindi ko alam kung gaano katagal na yun. Si Dwayne Johnson, si The Rock, na siya ay alalay ni Santa Claus. Hindi ko natapos sa ating pelikula eh. Hindi ko natapos sa katulugan ko. Pero nagalit daw yung witch sa mga si Santa Claus kasi di ba, you better watch out. Better not out. He sees you when you're sleeping. He knows when you're awake. He knows if you've been bad or good. So be good for goodness sake. Ang galit ng mga kukulang, bakit magpasko raw? Di man tayo naniniwala dyan. Ang binibigyan lang ni Santa Claus yung mga good. Ba't hindi niya dinisiplina yung mga bad? Yung sabi ng kanta good or bad. Puro good lang, wala yung bad. Alam nyo, sa Diyos, natutong nakakita ng lahat. He also behold the evil and the good. The evil and the good. At yung ating vision is so limited. That's making us difficult to understand yung mata ng Panginoon na binabanggit sa Bible. Because our vision is so limited. Hanggang dito lang, din natin nakita kung nangyayari sa buwa. Kaya nga nagpalagay tayo ng camera. Hindi tayo mananakawan, nakikita natin. Di katulad dati,
Nung una tayong nag-service sa taas, may cellphone ako nun eh. 33, ano yun? 3310 eh. Regalo ni, Ariel eh. Ha? Hindi Ariel yun, Ariela pala pangalan yan. Ariela. Mas maganda yun kaysa Yona. Ariela. Yun, bigay ni Ariel. Ba, abang nagkakagulo tayo na may piano, bumili piano, tandaan mo. Pagbaba ko, wala na yung cellphone ko. Kung di pa ako binigyan hindi ako makakaroon ng gano'n. Kaya nakakalungkot din. Kaya kahit paano, yung dati nating camera, pinagsiyagaan natin, matagal din yun. Kasi nga, nandito na tayo pwede pasukin sa baba. At sinimatado vision natin Kahit mga dito hindi ko makita yung mga nakatago, si Arian. Hindi mo nakita, Sama si Arian. Nagtitago, Ayan pala. Si Ayan, nung nagawa, nakayo, hindi naman pala nagtago. At sinimatado tayo Alam niyo ba na maraming parts yung ating mata? Huwag lang kay Kuya Kim, kay Pastor nyo itanong. There are several parts of our eyes, but the most important part is the retina. Most important part of the eye is the retina. Ano ba yung retina? It contains rods and cones which receive light and shadows and transmits them across the optic nerve to the brain. And there are approximately 75 millions of rods and 7 millions of cones in just one of our eyes. Sa isang mata lang. Alam niyo yan, Hindi yan kay Kuya Kim. But despite of that, our vision is extremely limited pa rin. Extremely limited. Alam niyo ba sabi ng mga military intelligence na ang Amerika ay may mga spy satellites sa kalawakan na umiikot sa mundo kahit na 100 miles ang layo nito sa Earth. 100 miles sa kalawakan. At yung isa sa mga mata ng satellites ay so sensitive that it can see an object 2 feet square. Mas malinaw sa mata natin. No? Spy cam yun. Satellite. Man created that. Nakakagulat. Alam niyo ba yung Google Earth? Maganda sana yung may bayad Pero yung libre lang nun Nalitatuan yung lugar niyo. Makita niyo yung lugar niyo. Nalitatuan. Matagal na, hindi pa nagbabago Satellite yun. Ang galing. Imagine nyo, 2 feet square. Malinaw pa sa paningin natin. Man has created this process of long-distance satellite vision. And if a camera can do this, what do you think that the God of heaven can do when it comes to seeing? Nothing is hidden from the eyes of God. Amen. Yun ang mensaheng nais kong ituro sa atin ng Biblia. Walang naitatago sa paningin ng ating Diyos. Na ang Panginoon pinaalalahanan si Samuel na hindi siya katulad nating mga tao na tinitingnan ang tao ng ayon sa kanyang panglabas na inyo, kundi siya tumitingin ng Diyos sa kanyang puso. Sa 1 Samuel 16:7, mababasa natin yan. Ang sabi, but the Lord had said unto Samuel, look not on his countenance or on the height of his stature, because I refuse him.
For the Lord seeth not as man seeth, for man looketh on the outward appearance, but the Lord looketh on the heart. Hello? Amen. The Lord looketh on the heart. Ano ba ang puso? Sa Jeremiah 17:9, the heart is deceitful above all things and desperately wicked. Yung pala titingnan ng Diyos. Kahit ang ganda ng itsura mo, ang ganda ng damit mo, ang ganda ng upo mo, ang ganda ng sinasabi mo. Pero mahalaga sa Diyos yung puso natin. Ang tanong, ano laman ng puso natin? Habang ginagawa natin yan, habang nasa simbahan tayo, habang kumakanta, ano laman ng puso natin? Sa mga yun ang titingnan ng Diyos, sabi sa verse 10, I, the Lord, search the heart. I try the reins even to give every man according to his ways and according to the fruit of his doings. Hindi lang basta ginagawa natin. Ang importante ay ano ang nasa puso natin. Amen. Sabagat ang tao, magaling magpanggap. Mandaraya. Ang puso'y mandaraya. Alam mo, naglilingkod sa Diyos. Mahal ang Diyos. May ginagawa palang mga bagay na hindi kalugod-lugod sa Diyos. Nakalimutan natin na ang paningin ng Panginoon ay naglalagos sa ating puso. Bakit puso? Sabagat, sabi ng Proverbs 14:14, ang backsliding ay nagpapasimula sa puso. At pag ikaw ay backslider in the heart, you will be filled with your own ways. Kaya, puro gusto mo, ginagawa mo. Nagagawa mong magsinungaling. Ha? Bakit wala ka? Ganito, ganun. Bakit di ka sumali? Ganito, ganun. But God knows your heart. Bakit nawala si ganun? Kasi bago pa umalis yan, alam na ng Diyos na siya ay backslider in the heart. Ginagawa niya yung kanyang gusto. Kaya nga ang Diyos, iniingi ang ating puso. My son, give me thine heart. Sa Proverbs 23, verse 26. My son, give me thine heart, and let thine eyes observe my ways. Kita nyo kaibahan? A backslider in the heart shall be filled with his own ways. Not unless we give our hearts to God, hindi natin magagawa ang kanyang kalooban. When we give our hearts to God, may pangako ang Diyos sa Ezekiel 11:19. Ano sabi ni Diyos? And I will give them one heart, and I will put a new spirit within you. And I will take the stony heart out of their flesh, and will give them a heart of the flesh. Alsin ng Diyos ang pagiging backslider ng darayang puso na yan. At matigas na puso, nakikinig sa salita ng Diyos, hindi tinatablan, maharap sa Diyos, hindi natatakot. Pag binuitan ng puso ng Diyos siya, yung puso mawawala ang katigasan yan. At bibigyan tayo ng pusong kayang panubutin ng kanyang salita. Amen. Marinig mo yung sinasabi ng isang tao. Makita mo what they wish for us to see. But only God can behold everything in the mind and heart of the person speaking. Higit sa sinasabi, ang Diyos nakita niya ang totoo ng nasa puso ng tao. And God is far more interested in our inward thoughts than the outward appearance we project. Let me repeat that. God is far more interested in our inward thoughts
than the outward appearance we project. So, nakita natin, ayon sa ating text, yung penetrating eyes of God. And yet, hindi lamang ganun ang ibig sabihin ng mata ng Diyos sa Bible. Notice with me, secondly, the precious eyes of God. Knowing that God can see everywhere and everything, it will make us glad to know that God also has precious eyes. Anong ibig natin sabihin dyan? I mean that God has loving, kind, and compassionate eyes. Amen. Ang Diyos ay mayroong mapagmahal, mabuti, at mabaging mata para sa atin. Ang panalangin ni David sa Psalm 17:8 ay ganito. Psalm 17:8. Keep me as the apple of the eye. Hide me under the shadow of thy wings. Apple of the eye. David knew that the very sparkle in God's eye revealed the divine love that was upon him. He is expressing his desire for God's protection and intimate care sa verse na ito. He asked God to guard him kung paanong iingatan mo yung iyong mata. Yun din, ingatan mo ako, Panginoon ko. Emphasizing the importance of his safety and well-being. Yung kasing phrase na the apple of the eye, isang Hebrew idiom yan that signifies something precious and cherished, something a person would protect with great care. At ganun ang sabi ang panalangin ni David, dahil ganun ang Diyos, may malasakit sa atin. Kaya may ibang version, ganda ng translation, ng New Living Translation yan. Sabi ng translation ng NLT, guard me as you would guard your own eyes. Hide me in the shadow of your wings. O yung The Passion Translation, ganito yung kanyang translation, mahaba. Protect me from harm. Keep an eye on me as you would a shadow reflected in the twinkling of your eye. Yes, hide me within the shelter of your embrace, under your outstretched wings. Okay sa atin ng King James. But this help a bit para maintindihan natin what the apple of the eye means. Isang araw, isang astronomer. Alam niyo astronomer? Ha? Ano astronomer? Ha? Alam niyo pala eh. Ano astronomer? Ha? Kapitbahay, ano ang astronomer? Habang nagmamasid siya sa sunset, gamit ang kanyang telescope, di nasa nalipat ng telescope at nakita niya dalawang batang nagnanakaw ng mansanas sa puno. Nakita niya. Ang layo ng distansya nila. Magaling yung telescope eh. 7 miles ang pagitan niya at yung dalawang bata, pero naago yung atensyon niya. Imbis na sunset, nalipat na ron at nakita niya nagnanakaw ng mansanas sa puno. Natawa siya sa mga habang yung isang batang umakyat at tumipitas ng mansanas, yung isa naman ang nasa lo at habang nililingon na walang nakatingin. Astronomer. Telescope. Hindi alam ng dalawang bata na may nakakita sa kanila. Marahil, sa paglingon-lingon ng isang bata, wala. At yung may-ari, hindi alam ang kanyang ginagawa. Pero hindi nila alam, may astronomer na nakita na kanyang ginagawa.
Mga kaibigan, mga kapatid, isang uri ng ilustrasyon yan. Paanong nakikita tayo ng Diyos maging sa mga kasalanan nating ginagawa. Even na hindi tayo nakita ng tao, pero nakita tayo ng Diyos. Amen. Ang kamangha lamang sa ating Diyos. Imbis na agad tayong parusahan dahil sa ating kasalanan, sa kanyang awa, hinihintay niya tayong humingi ng kapatawaran sa kanya. Amen. Give us time to repent, to accept His love and grace. Ang mga mata ng Panginoon are mighty, but they are also preciously loving toward us. For He sees every sin. Nakikita niya. But loving is patient with us. Sa 2 Chronicles 16:9, especially yung first part. Ito sana ginagawa ko ng mensahe. Pero got attention ng tungkol sa eyes ng God. Maganda rin yan. Kasi sabi dyan, for the eyes of the Lord run to and fro throughout the whole earth to show Himself strong in behalf of those whose heart is perfect toward Him. Alang yung hari kinakausap dyan, done foolishly, and therefore, nagkaroon ng digmaan dahil sa kanyang kakalan. But the message, especially in the first part ng verse, is important. God is always on the alert, constantly on the lookout for people who are totally committed to Him. That when we need His help, when we ask for His help, He is ready to help us. Lagi tayong may hiningi sa Diyos na nalalamin tayo, Lord, tulungan mo ako. Lord, ipagkaloob niyo po ito. Lord, hindi luho ito. Ito ay necessity. But don't forget this verse. Ang hinahanap ng Diyos ay mga taong may maayos na puso upang dinggin ang kanilang mga kahilingan in behalf of them whose heart is perfect toward Him. Therefore, this also correct our prayers. If your heart is not perfect toward God, kung di maayos ang puso mo, huwag kang masyadong demanding sa Diyos. Hindi natin mapapalusatan ng Diyos na konti lang ginawa mo, konti lang sumamba ka. Kala mo na, ang Diyos ay kaya mo nang paikutin sa iyong sarili. No. Ang Diyos hindi magkakamali sa kanyang desisyon. It is not Santa Claus, but it is God whose eyes is looking for those who has perfect heart towards Him. So He will show Himself strong in their behalf. That's why it is a foolish thing to ask for God's help, as well as it is foolish thing to go for human help when we could go to God if our heart is perfect. Are you still with me? Amen. So we see from the Bible, ilan lang ito ang tungkol sa paningin ng Panginoon. No? Pakita natin ang kanyang penetrating eyes and His precious eyes, the precious eyes of God. Let me close with the third and the last one, bagamat hindi lang ito ang tinuturo ng Biblia. Pero wala tayong panahon, oras para isa-isayin lahat. In Psalms 32 verse number 8, please open your Bibles to Psalm 32 verse number 8.
where we read, I will instruct thee and teach thee in the way which thou shalt go. I will guide thee with mine eye. So here we have the providential eyes of God. Providential eyes of God. The word providence comes from the Latin word providentia, meaning foresight or prudence. Providence refers to divine guidance or care of God, conceived as the power sustaining and guiding human destiny. God conceived as the power and sustaining and guiding human destiny. Sa biblical context, pag sinabing providence, it is the belief that God, a higher power, is actively involved in and cares for the world and its inhabitants. It can also describe God as the one that sustains and directs human affairs, guiding people's destinies with wisdom and benevolence. Yan po ang ating Diyos. Yan po providensya ng Diyos. No? Siya po yung ating guide. Siya po yung nagmamalasakit sa atin. In other words, our duty, listen, so Diyos yun. Tayo naman, it is our duty to trust God's guidance and leadership. Pagtiwalaan natin siya sa atin, sa panguna niya sa ating buhay, sa gabay niya at panguna sa ating buhay. Bakit? Because God can see the future that we cannot possibly see or know. He can see what is happening before it happens. Nakita ng Diyos yan. He desires to guide us to that which is best for us. Tuloy natin, no? Psalms 32:8. Tingnan niyo yung verse number 9. Anong sabi? Be not as the horse or as the mule, which has no understanding, whose mouth must be held in with bit and bridle, lest they come near unto thee. Ang ibig sabihin, God does not want us to be rebellious, that He has to treat us like a horse. Don't be rebellious. Don't be as stubborn as a mule. No, God doesn't want to put a bit in our mouths in order to get us to move in His positive and divine direction. Naranasan ng mga bata nung araw, ewan ko lang ngayon, yung mga magulang natin nagbibigay ng instructions sa atin sa pamamagitan ng tingin. Mga magulang natin, tatay ko, hindi mo makalimutan. Pag tumingin na tatay mo ng magulo ka, magbibisita, dapat maintindihan mo na ibig sabihin nun. Pag hindi ka tumigil, paalo ka mamaya. Paalo ka. Kahit sa nanay, pag tingin na hindi ka tumigil, kurot ka naman mamaya. Kukurutin ka sa singit. Ha? Ewan ko lang ngayon, iba na eh. Pag tumingin ng magulang, titingin ng mas masama yung anak. Yung ko ang magulang. Kaawa-awang ama, kaawa-awang ina. Mas demonyo ang anak. Pero malaking bagay yung tingin ng magulang ng araw. Pag tininggan ka, tigil na. Ibig sabihin, tigil na. Hindi maganda ginagawa mo.
baka makakapahamak sa iyo ginagawa mo. Stop. Kung pwede lamang na ang tingin ng Diyos makita natin. Nandiyan sa slide. Para malaman natin, masama pala yung ginagawa natin. At para tumigil na tayo. Kung pwede lamang. Pero alam niyo ba? Pwede. Ang Diyos ay tumitingin sa atin sa pamamagitan ng kanyang salita. Sinasabi niya sa kanyang salita yung mga bagay na hindi mabuti sa atin. Ginagamit niyang pangaral ng kanyang salita. Sabi ko nga, to correct us, to instruct us, to reprove us. Yun ang tingin ng Diyos. That's why we should read the Bible. You should listen to the preaching of the Word of God. Sabagat sa mamagitan yan, ipinapaalam sa atin kung tama o mali yung ating ginagawa. Kung nakalulukod sa Kanya o hindi. Amen. Well, kaya ayaw magbasa ng Bible, ayaw makita ang tingin ng Diyos. Ayaw malaman yung sinasabi ng Diyos. Sabagat yun ang kanyang ginagawa. Yung mali ang kanyang ginagawa. That's why there are those who don't read the Bible. Because they don't want to see His restraining look. But listen, as a Christian, we should read the Bible. We should listen to the preaching of the Word of God. His Word, the Bible, is filled with His instructions. Well, hindi lang naman yun ang tingin ng magulang Hindi paggalit lang Nakita niyo ba yung mga bata nagpe-perform? Ang nanay malayo. Pero yung mga bata nahihiya. Ba yung mga anak nahihiya? Yung anak nagtakot. Parang nanay nakatingin sa malayo. At sa tingin siya sabi, anak, kaya mo yan. Huwag kang mahiya. Do it. I know you can do it. Hindi lang pala para paluin ka yung tingin. But also to comfort you. Amen. And the Word of God, kung saan ang tingin ng Diyos, is to comfort us. Now to assure us that nandiyan siya. Tutulungan niya tayo. Anak ko, kaya mo yan. Anak ko, huwag kang mag-give up. Anak ko, huwag kang sumuko. Kaya mo yan. Nandito lang ako. When something frightened you in the night, and you called out, what a peace you had when your parent walked in to make sure you were okay. Okay na. And the same comfort, even more, we receive from the Word of God. Sinasabi ng Word of God, kaya mo yan, anak. Kaya mo yan. Sa Genesis 16, saan mababasa natin ang istorya ni Hagar. At ano nangyari kay Hagar? Pinalaya siya, di ba? At punta siya sa ilang. Pero she became aware of God's care for her. Look at verse number 13. Naging aware si Hagar sa pagmamalasakit ng Diyos. At tinawag niya ang Diyos ano. And she called the name of the Lord that spake unto her. Ano? Let me hear you. Ano? Thou God seest me. Thou God seest me. Tinawag ni Hagar ang Diyos. Thou God seest me. For she said, have I also here look after him that sees me. Seeth me. So, knowing that our Heavenly Father sees everything we do, should motivate us to live in a way that pleases Him. But it should also be a source of comfort to us. Amen. Because the God who sees
also cares for His own. Ipinagmamalasakit tayo ng Diyos. Amen. Kaya kapatid, tanong ko sa iyo, where are you now? Are you in trouble or facing what feels like a life of crisis? You know what? God sees and cares for you. Nakita ng Diyos yan at nagmamalasakit siya. Ikaw ba, you're stepping in direction that you know God disapproves? Naglilis ka ba ng landas? Nakita ng Diyos yan. And God is giving you warning look that says, you better straighten up. Tigilan mo yan. Wherever you are, God sees, knows, and cares. You can and should turn to Him today. You can and should turn to Him today. In conclusion, ito po mahabang conclusion. During World War II, isang ocean liner ang umalis sa British port papunta sa harbor ng United States. Pero sa dadahanan, ang daming submarine and cruisers nakakalat. Maglalagay sa ship na sa isang malaking panganib pagtawid sa dagat. Kaya yung kapitan binigyan ng secret directions, charting the route. Dito ka dumaan. Sekreto yan. Basta dito ka dumaan. Kasama ang instruction na rin to. Can you show the instruction? Keep straight on this course. Turn aside for nothing. If you need help, send a wireless message in code. Yan. Keep straight on this course. Turn aside for nothing. If you need help, send a wireless message in this course, in this code. Now, after a few days out of the sea, yung crew ng barko naispatan nila yung enemy cruiser on the horizon. Natakot na. At para bagang yung cruiser ng enemy sumusunod na sa kanila, nakabundot na. Natakot na siya. Eh yung kapitan immediately sent a coded message. A coded message. Enemy cruiser sighted. What shall I do? What shall I do? Ngayon, sumagot. Hindi na nakita. Friendly ship. Sumagot. Kakampi. Pero sumagot. Keep straight on. I'm standing by. Keep straight on. I'm standing by. Hindi nila nakita yung friendly vessel. But the captain kept the liner on course until nakarating ng safe sa port. Within a short time, a British warship slipped into the same harbor. Pambihira, ang laking warship pala na hindi niya nakita noong una. Pero buti lang, sumunod siya at hindi siya nasaktan ng kalaban. Hello? Amen. Sa sino man sa atin, nakalulukot na hindi alam. But God is always watching and caring for us. God is always watching and caring for us. He will see you till you reach the final destination. Just stay straight on course. Amen. Stay straight on course. Mga kaibigan na hindi pa talaga kilala ang Panginoon, lalo na yung mga bata. Sabi ng Bible, look to the Lord. If you don't know Him, you can look to Him now. He loves you, He sees you, and He will save you.
God's vision is so good that He can see things before it happens. Ang patunay dyan, yung mga prophecy. Di pa nangyari yan, no? Pero nung natupad, ibig sabihin, totoo, alam ng Diyos ang mangyayari. Magtiwala lamang tayo sa Kanya. Yung beses ko nang nasample nung araw, hindi nagamit ni Timothy. Ewan ko kung inabutan niya na. Pero si Risa dun sa Pasay Complex, hindi. Pero ginagamit ko na sa illustration. Isang araw, nag-preach ako Bible study, lumapit sa akin. Sabi niya, Pastor, paano nyo nalaman? Ang alin? Yung problema namin. Ang alin? Finish nyo eh. Sabi ko, God knows, hindi ko alam. Ang maaaring iniisip mo, pinersonal ka ni Pastor, ikaw tinitira ni Pastor. God knows, hindi ko alam. Pero alam ng Diyos. Maraming beses na ngayon, ay si Laide. Sabi ni Lige, nung araw pa si Dennis, nag-i-struggle, magkasama sila. Tama, dumating sila prayer meeting. Nag-preach ako. Napitan ako ng Lige, sabi niya, buti kasama ko siya. Hindi isipin niya, nagsumbong ako sa inyo. Kasi pinit siya, Pastor, siya yun. Isa lang siya nasabi ko, hindi ako chismosong pastor. Pero sa maraming pagkakataon, hindi ko alam. Pero alam ng Diyos. Amen. At pag gano'n kinakausap mo ng Diyos, wag ka nang magmatigas pa. God sees completely. God sees us constantly. God sees us convincingly. And God sees us compassionately. Nabibilang niya yung mga buhok natin sa ating ulo. Kanina, gulat ako yung Jeje. Sinipin ako hindi ko maintindihan. Ano yun, nak? Magbipisa, ano yun? Parang tuwang-tuwa. Ano yun, nak? At sa intindi ko, Daddy, may 2 puting buhok ka. Natuwa siya, 2 puting buhok. Pero higit sa lahat, alam ng Diyos ang bilang ng ating buhok. Amen. Kay Pastor Bebra ko narinig yun, sabi nga, hindi lang bilang. Bawat isang buhok may pangalan. At yun ang tinatawag ng Diyos. So kung number, ay nahulog si number 135. Wala na si 135. Bilang niya buhok natin. Yan ang ating Diyos. He knows your words. Bago mo pa sabihin, sabi ng Psalms 139 verse 4. He knows your thoughts. Bago mo pa isipin, sabi nga, Psalms 139 verse 2. He knows your prayers. Bago pa manalangin, sa Matthew 6:8. He knows when you get up in the morning and when you go to bed at night. He knows everything you are going to do tomorrow, next week, next month, next year, and every moment of every day until the moment of our death. He records our every word that we say, and will someday call us to account for every careless, thoughtless, unkind, and unchristian comment. Sabi ng Matthew 12:36. He sees everything we do in secret, both the good and the bad. He hears every whispered word and will one day shout them from the housetops. Jesus has 7 eyes, sabi ng Revelation 5:6. Basa. And I beheld, and lo, in the midst of the throne and of the 4 beasts, and in the midst of the elders, stood a lamb that had been slain, having 7 horns and 7 eyes, which are the 7 spirits of God sent forth into all the earth. Meaning that he has perfect vision. Amen.
7 means perfection. So Christ has perfect vision. And the book of Judges, nababasa natin, na ito ay times of gross sin and rebellion and great suffering in the life of the people. It is called the generation who did what was right in their own eyes. Sa Judges, they did what was right in their own eyes. Anong ibig sabihin? It means they do not consider what they should have done according to God's eyes. Only in their own eyes and not according to God's eyes. Mga kapatid, as I close, huwag natin kalimutan ang mata ng Panginoon. Sabi ng 1 Peter, tayong lahat ay tumayo. Chapter 3 and verse number 12. 1 Peter chapter 3 and verse number 12. Come on. I will wait for you to open your Bible and read this verse. Sabay-sabay nating basahin. 1 Peter chapter 3 and verse number 12. Nandiyan na ba kayo? Amen. Handa, basa. For the eyes of the Lord are over the righteous, and his ears are open unto their prayers. But the face of the Lord is against them that do evil. His eyes are over the righteous, over the believers. Huwag natin kalimutan the penetrating eyes of God, the precious eyes of God, and the providential eyes of our Lord. This is the word of God. Sola Scriptura, Soli Deo. Gloria.